Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon! Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon. At nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000. Wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 na itinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 piso at ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000 piso. Heto naman po ang 2,000 pisong tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 piso ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo yan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000 piso, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga bata! Tayo ngayon ay nasa ika-33 linggo sa karaniwang panahon. Ating pagnilayan ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Ang mabuting balita ay tungkol sa among ipinagkatiwala ang mga talento sa kanyang mga katulong habang siya ay nasa ibang bayan. Ang ibig sabihin nito, ang talento ay biyaya ng Diyos sa atin at ito ay nagpapatunay na mahal tayo ng Diyos. Kaya binigyan tayo ng mga talento na kailangan natin para mabuhay, mag-enjoy, pero hindi nagkakasala. May iba't ibang talento ang tao, kagaya niyong mga bata. May magaling sa math, sa English, sa pagsayaw, sa pagkanta, kaya hindi dapat mainggit sa iba. Bagkus, ang talento ay siya yung nagbubuklod sa atin bilang mga anak ng Diyos na nagdadamayan, nagtutulungan, para makatulong sa pag-unlad ng ating sarili, lalo na sa pananampalataya sa ating Diyos.
na maging kaibigan natin ang Diyos. Huwag tayong maging mayabang dahil sa kung anong meron tayo ngayon. Bagkus, ito yung talino na dapat nating ibahagi sa kapwa, tumulong sa batang mahihina, at hindi dapat mag-judge o mangbuli dahil sila ay hindi marunong. Katulad sa mabuting balita na binigyan ng talento ang 3 tao. May 10, may 5, at may 1. Yung may 10 at 5, ibinalik na may paglago at pagbabago, habang yung may 1, hindi pinalago. Ang ibig sabihin yon, yung may 10 at may 5, may dinala silang tao o mahal sa buhay palapit sa Diyos. Pero yung may 1, pinarusahan dahil hindi ginamit sa kabutihan. Napakabuti talaga ng Diyos sa atin sa pagbibigay niya sa atin ng mga talento at pangangailangan natin sa araw-araw. Huwag kalimutan maging mapagpasalamat dahil ang mapagpasalamat ay kinalulugdan ng Diyos. Happy Sunday mga bata! Jesus loves you.